Mga kabida, sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po mga kabida, no? Ito hong flaws po mga kabida, no? Kung bakit hindi po karapat-dapat ito hong si Secretary Boying Rimulya na maging ombudsman, ano? Mga kabida. Okay? Ito pakinggan muna natin, ito hong si Attorney Ferdy Topacio po mga kabida. Kasi ni isa-isa po niya, ano? Ito hong mga bagay po kung bakit hindi po dapat in-appoint ito hong si Rimulya bilang ombudsman mga kabida. Apart po doon ho sa kumbaga yung perception na brinaso daw yung kanyang application para lang po maisingit po mga kabida dyan po sa shortlist po ng Judicial and Bar Council sa ginawa po ng acting ombudsman po na itong si Ombudsman Dante Vargas po mga kabida sa kanyang mga reklamo laban po sa kanya mga kabida sa mga reklamo po laban sa kanya diyan po sa Office of the Ombudsman. Ito pakinggan muna natin to mga kabida. Okay, I'm glad you asked. Ganito yan ha. Ito talaga bend the law. Okay. Nag-file si Mayor Duterte, Baste Duterte, sa Deputy Ombudsman for Mindanao. Dinakit. Bakit dinakit? Kasi there was a memorandum dated May 5, 2025 from then Ombudsman Samuel Martires saying na yung practice na pag may final na kaso, ini-evaluate pa bago idakit. Tanggalin na natin yan. Bakit? Nagiging source of corruption. Doon nakukuha yung mga parking fee na, wag mo, evaluate mo muna yan, wag mo idakit para wala akong record. Okay. Yung sa akin, final ko ng September 15 against Remulla and Director Santiago. Very clear po yung case nila, inaresto nila si Cassandra Leong, walang warrant. Inamin ng mga NBI agents nung tinross examine ko sa Pasay City, wala silang hawak na warrant. Okay. Hindi dinakit. Nung tinatanong ko, bakit hindi nyo dinadakit? Meron daw bagong rule, ayaw naman pakita sa akin, na sinasabing, hindi na effective yung automatic docketing. Balik sa evaluation. Pero, yung final ni na Secretary Dizon dun sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinakit nila. So, iba na ang treatment. Yung sa akin, ayaw na idakit. May tinuturo sila na hindi daw automatic docketing. So, finloading nila. Ito ang mas masaklap. Yung sa Mindanao, para lang mabigyan ng clearance si Remulla, nakadakit na. Inandakit nila. Fact check nyo. Inandakit. Tinanggal yung dakit. Para paglabas sa ombudsman, may clearance. Can you imagine how they bend the law? Ito ang objection ko kay Boying Rimulya. Hindi dahil personal. Okay. Number one. Bear with me ha. Alam kong gutom na kayo. Never sa history ng ombudsman, ng Office of the Ombudsman, nagkaroon ng ombudsman na politiko. Tingnan nyo. I-google nyo yung mga naging ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Okay. Number two, wala except one na naging ombudsman na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez, anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpeach siya. Okay? Number three, kung ang ombudsman na gustong mag-ombudsman, kitang-kita nyo na yung kamay ng Malacanang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. Paano magiging independent yan? Eh di utang na loob niya, hindi siya qualified, binraso para siya maging ombudsman. Hindi tatanaw ng utang na loob, sinasabi ni Boying, pag naging ombudsman ako, hindi ko weaponize yan, I'll be impartial.
yung DOJ nga, wineponize mo, what will suddenly make you a saint pagka ikaw ay naging ombudsman? Ha? Napupunta ka sa ano? Napapunta ka sa Damascus para kang si Saul. Bigla ka naging si Pablo. Di ba? Kung yun ang ugali mo, yun din with more reason kasi utang mo kay Marcos Jr., yung pagka-ombudsman. Siya lang nagpapraso eh. Remember noon, may gustong i-appoint si GMA na justice. Wala sa shortlist ng JBC. Pinilit niya. Uy, lagay niyo sa shortlist. Pumalag ang JBC. Hindi na namilit si GMA. That was as far as someone else, a former president, went in trying to get yung preferred nominee niya. Pero nung pumalag ang JBC, ayaw na niya. Eto, anong ginawa nung Brad ni Remulla, si Kiko Pangilinan na member ng JBC? Ipinaurong niya yung deliberation ng issue shortlist. Bakit? Para makakuha ng clearance si Remulla. Para magkaroon ng time na i-dismiss yung kaso ni Amy Marcos. Kita nyo how they manipulate it. Then, independent ka. Kung si Kiko Pangilinan na may kaso, yun ang naging responsible, kaya naurong yun at naging ombudsman ka. Kung si John Vic Remulla nagkakaso, kung yung anak mo na public official sa Cavite Province magkakaso, kaya walang politician nilalagay dyan, kapartido mo. Never nagkaroon ng politiko dyan, lalagyan mo ngayon. Yun ang fundamental na objections namin kay Remulla. Ang ombudsman, ang huling sumbungan ng bayan, iko-compromise mo pa yung integrity, wala na natira. Korte Suprema na lang. DOJ, political yan. Ombudsman dapat independent by its charter, by the intention of the Constitution. Gagawin mong compromise ang leader bata mo. I mean, let's not mix words, di ba? Wala na. For 7 years, wala na maniniwala sa ombudsman. Lagi kami nagdedemanda sa ombudsman. Magdedemanda ka pa kung si Remulla nandyan, alam mo, walang pag-asa. At ngayon pa lang, binibend na nila ang rules ng ombudsman para paboran, para maipasok ng ombudsman si Remulla. Hindi ba tayo naaalarma niyan? Di ba? Thank you. Ayun po, good point, mga kabida. Unang-una po, doon muna tayo sa qualification po dapat, sa pagiging ombudsman po, mga kabida, po. Kasi traditionally, never daw sa history po ng ombudsman, mga kabida, na meron pong in-appoint na politiko. Okay? Kasi ang rason ganito. Pag ikaw po ay politiko, mga kabida, posibleng hindi ka na patas, posibleng magiging partial ka na, mga kabida. Kasi po, ang nature po kasi ng isang politiko po, mga kabida, aside po sa andami ho silang mga kaibigang mga politiko, nature yan sa politiko na meron pong mga kinakaharap na mga kaso. Normal lang po yan, mga kabida, sa pagiging leader po, sa kanilang mga komunidad, like LGU, okay, congressional districts, mga kabida. May mga posibilidad na magkakaroon po sila ng kaso. And since sila po ay public servant, yung mga kasong posibleng kakasangkutan po nila, mga kabida, most likely pupunta yan doon po sa Office of the Ombudsman. Kaya iniiwasan po ng appointing authority na ang itatalaga dyan, mga kabida, ay politiko. So dito pa lang, bagsak na po ito hong si Remulla, mga kabida. Pangalawa, si Remulla po ay isang cabinet member. Meron pong instance sa kasaysayan po, mga kabida, na ang na-appoint bilang ombudsman ay isang miyembro po ng cabinet. Kaya ang nangyari, nung nagpalit po ng administrasyon, okay, pina-impeach po yung isang cabinet member na in-appoint bilang ombudsman. Ito hong si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez sa panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, mga kabida. Sa aking pagkakatanda po, nag-resign ito, nagbitiw bilang ombudsman, ito hong si Merceditas Gutierrez, mga kabida. So, sa pagiging miyembro po ng gabinete, malabo na po yung pagiging patas dyan.
Kasi unang-una po sakali hong meron pong mga miyembro po ng gabinete ng appointing authority na magkaroon po ng kaso, imposible po makabida na hindi po paboran po ng isang ombudsman na inappoint, okay, ng Pangulo, okay, mula sa kanyang gabinete. Kasi tumatanaw yan ng utang na loob mga kabida. Yun po yung point ni Secretary Rimulya, Yun po yung point po makabida ni Attorney Ferdy Topacio. Okay, doon pa lang sa dalawang mga qualifications po makabida, bagsak na po ito kung si Rimulya. How much more, okay, how much more dito ho sa nangyari po sa kanya na tila brinaso daw makabida, yung kanyang pagiging ombudsman. Unang-una po, yung mga reklamo po laban sa kanya, diyan po sa Office of the Ombudsman. Una, yung complaint po ni Senator Amy Marcos. Dahil ho sa delay daw, doon ho sa final deliberation, kaya nagkaroon po ng pagkakataon, ito pong ombudsman na i-dismiss yung reklamo po ni Senator Amy Marcos, mga kabida. Okay? Para magkaroon po ng clean record, ito hong si Secretary Boying Rimulya. Tapos nag-file po ng complaint ito hong si Davao City Mayor Basti Duterte Macabida sa Ombudsman for Mindanao. Nakadakit na po yun. Okay? Nakadakit na po yun. Kaso lang po, bigla hong tinanggal yung docket po, Macabida. Bakit? Kasi meron daw memorandum ito hong si OIC Ombudsman Dante Vargas, kung saan po sinuspend mga kabida yung memorandum po ni dating Ombudsman Samuel Martires noong May 2025, kung saan po ay bawal na po daw yung automatic docketing. Okay? Yung docketing system. Sinuspende yon mga kabida. Kaya yung complaint na isinampa po ni Basti Duterte mga kabida, nawala po ng saysay. Okay? Dahil una, kinancel yung docket. So, ibig sabihin po niyan, wala hong official record po makabida ang ombudsman na meron pong complaint na isinampa si Basti Duterte against Rimulya, makabida. So, yun yung rason po kung bakit nagkaroon po ng certification o clearance ito pong si Rimulya. So doon pa lang malinaw daw mga kabida according to Attorney Topacio na brinaso talaga ito hong application po ni Rimulya para lang po maisingit po doon ho sa short list ng Judicial and Bar Council. Kaso lang po ang dami hong pumuna po dito sa JBC mga kabida. Noong time po ni Gloria daw kung saan po ay kumbaga meron daw isiningit ito kung si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isang nominee diyan po sa shortlist sana ng JBC, pumalag daw itong JBC. Okay? So hindi po pinilit po ni Gloria tinigilan po ni Gloria na isingit yung kanyang manok sa pagiging justice daw mga kabida. See? Kung ikukumpara po natin ngayon sa JBC po ngayon, ginawa po ba yon ng JBC mga kabida? Nung pilit pong isiningit ito hong si Justice Secretary Rimulya sa shortlist dahil lang po doon ho sa clearance na in-issue po ng Office of the Ombudsman na alam naman po siguro ng JBC mga kabida na meron pong problema ho ito hong si Rimulya diyan po sa opisina po ng Ombudsman. Mayroon pong mga complaints na naisampa po dyan, mga kabida. Sana nag-investigate po itong JBC bago ho nila tinanggap yung certification or clearance, mga kabida. Wala Kaya mayroong impression tuloy, mga kabida, na itong JBC daw, nabraso din. Kaya yun yung nangyari po. Naisingit itong pangalan ni Rimulya sa shortlist. Kumbaga, na-beat po ni Rimulya yung deadline po mga kabida. Po? Supposedly, yung final deliberation, yung schedule po niya is a 6 sana Pero 5 pa lang, nagkaroon na daw ng deliberation. Kasi yung 5 is Sunday 6 is Monday, mga kabida. Yun yung, yun yung schedule
Diba? Na-postpone yung supposedly deliberation sana, final deliberation last September 19. At ito po ay minove po mga kabida sa October 6. Pero sa 5 pa lang, nagkaroon na po ng final deliberation. Okay? Posible para po maihabol po sa Monday, ano? Kung sakali hong magkaroon po ng shortlist, ibibigay po sa Pangulo at mai-announce po mga kabida, ano? Sa Monday. Kaso lang, hindi po nangyari yon. Okay? Tuesday na po, na-announce po mga kabida ng Malacanang na mayroon na pong napili si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos at ito po ay si Justice Secretary Boying Rimulya, mga kabida. Okay? So yun yung mga flaws, ano? Kung bakit po dapat hindi po si Boying Rimulya ang itatalaga po na ombudsman, mga kabida. Pero wala na po tayong magawa dyan, ano? Kasi kagustuhan po yan ng Malacanang eh. Yun po yung gusto po ng Malacanang, mga kabida. Sa umpisa pa lang, ano? Kaya hinayaan po nilang kumandidato ito kung si Boying Rimulya bilang ombudsman. Sa kabila po na siya ay secretary na po ng Department of Justice, mga kabida. Okay? Yun talaga yung design, ano? Kailangang italaga si Rimulya sa ombudsman by hook or by crook. Ganun lang po yun. Kaya nga yun, lumabas na po yung haka-haka po, mga kabida, ano? Na ang target talaga dito, ito hong si Vice President Sara Duterte dahil sa pronouncement po, mga kabida, ni Rimulya po kahapon na unang-una po nilang silipin ito hong salin po ni Sara Duterte kung mayroon pong irregularidad, ano, mga kabida. Dahil sa issue po ng confidential funds. Alright? So, malinaw na po, ano, na yung mission ni Rimulya ay si Sara Duterte, mga kabida. Kasi threat kasi itong si Sara Duterte sa 2028 elections ano? Presidential elections po, mga kabida. Kaya nga siguro ayaw po ng administrasyong ito na mananalo ito kung si Sara Duterte. Bakit? Kasi pag once mangyayari po yan, mga kabida, tapos na po yung boxing, ano? Yung career po ng mga opisyal po ngayon sa kasalukuyang administrasyon na naging parte po, ano, sa miserabling buhay po, mga kabida, ng mga Dutertes, posible ho silang balikan po, ano, ng vice presidente, mga kabida. Kung sakali hong mananalo po ito bilang presidente po ng Pilipinas. Actually, open secret na po yan, ano? Yung possibility na yan, mga kabida. Na yun yung gagawin po sa kanila ni Sara Duterte kung sakali pong mananalo po ito bilang Pangulo. Kaya by hook, by crook, okay? Yan talaga yung plano. Okay? Posibleng gagawin po nila, no? Kay Sara Duterte, mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw ho dito, ano? Dito sa pilit pong pagtatalaga po, mga kabida, kay Justice Secretary Boying Rimulya bilang bagong ombudsman. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.